Yeah. Inutusan ni Ibarra si Mang Adong upang ibigay kay Maria Clara ang masasarap na pagkain kalakip ng isang liham para sa dalaga. Kaya naman muling nagkaroon ng sigla si Maria Clara dahil sa matatamis na salita ni Ibarra, dahil talagang ramdam niya ang pagtatangin ni Ibarra para sa kanya. Habang si Clay naman ay hinatiran ng kape si Ibarra, ngunit naabutan niya itong natutulog. At habang pinagmamasdan nito si Ibarra ay napatanong siya kung mamimiss ba nito ang kakulitan niya at ang sakit ng ulo nito sa tuwing naglalamyarda ito. At nang nagising na nga si Ibarra ay nakita niyang nakalapit sa kanyang mukha si Clay, kaya ginawang alibay ni Clay na may dumi ang mukha ni Ibarra. Humingi naman ng tawad si Ibarra tungkol sa kanyang inasta kay Clay dahil ngayon niya pa lamang unti-unting nauunawaan kung gaano ito kahalaga sa buhay niya. At sa pagsapit nga ng gabi sa pag-iisa ni Clay ay nasabi niya sa kanyang sarili kung papaano nga siya magpapaalam kay Ibarra at papaano niya ito iiwan. Ngunit sa isang banda, naisip niya na sila ay mga tauhan lang sa isang nobela at magkaiba ang kanilang mundo. Dito nga ay muli niyang naalala ang kanyang nanay at kapatid, kaya napagpasahan niya na talagang uuwi na siya at aalis na siya sa mundo ng Noli Me Tangere. Dumating na nga ang gabi ng pinakaiintay ni Clay, ang buwan ng dugo o ang blood moon. Dito ay nakita niyang muli si Sisa na papuntang simbahan. Nilapitan niya ito at tinanong, ngunit sinabi agad ni Sisa na ang kanyang mga anak ang siyang nagpapatugtog ng kampana ng Panginoon at nais na sanang mahagkang muli ang mga ito, ngunit ayaw siyang papasukin ng mga gwardya sibil. Habang sa tahanan naman ni Ibarra ay ipinagtaka niya kung bakit hindi si Clay ang nagdala ng kanyang kape. Kaya naman inabot agad ni Mang Adong ang isang sulat mula kay Clay kung saan nagpapasalamat siya sa lahat-lahat ng naitulong at pagkukup nito sa kanya. Sa kabilang banda, mapapadaan si Ibarra sa simbahan at makikita niyang pinagmamalupitan at ayaw papasukin ang pobreng sisisa ng mga gwardya sibil. Habang si Clay naman ay papunta na sa kampana ng simbahan para makabalik sa kasalukuyang panahon. Ngunit hindi inaasahang magpakita si Basilio at wala ngang kaabog-abog na pinaputokan ng mga gwardya sibil ang batang sakristan, na siya namang narinig ni Clay, kung kaya't matutunghayan natin kung matutuloy pa ba si Clay na bumalik o mananaig sa kanya ang pagiging matulungin at magagawa niyang gamutin ang sugatan na si Basilio.